Hello mga mi! For today's mini vlog nga pala ay nagpakalbo na ulit si Kenji at nagpagawa nga kami ng cellphone ng papa. As always mga mi, lagi nga pala kaming late nagigising ng papa. Kaya lagi nang magkasabay ang aming almusal at ang aming tanghalian. Iyan naman si Kenji, lagi talagang tanghali yung gising niya kasi lagi nga siyang puyat. Ewan ko ba sa batang yan, simula nga nung baby siya ay lagi nga kaming night shift. Charing. Nandito kami kila tatay mga mi, wala na nga kami masyadong iniintindi at paggising namin ay meron na ngang pagkain. Pati kasi yung mga kapatid ko mga mi, lagi ding puyat dahil nga sa gabi kami madalas naglalay. Tapos si tatay na nga yung bahala lahat sa mga gawaing bahay. Okay naman daw kay tatay yung ganong setup, tawag mo lang kakalimutan yung budget niya dahil nga siguradong magagalit siya. Tapos nga pala namin kumain yan, mga mi, nagising na nga agad si Kenji. At ayan nga, paggising niya, lagi nga siyang nasa papa niya. At pag alis nga ng papa para magtrabaho na at pumunta ulit ng Marikina, tignan nyo yung mga kapatid ko ay bantay sa lakay nga. Lagi nga nila akong tinatambayan sa kwarto ko kaya nga hindi ako masyado makapag voice over. Si Kenji, wala nang mga oras na yan dahil nga nagpagupit sila ni tatay. At pagbalik nga ng batang makulit, eto nga't kalbo na ulit siya. Sinasabi niya pa nga dyan na pareho na nga daw sila ni Ine dahil nga daw kalbo rin si Ine. Nung una mga mi, ayaw ko nga ulit ipakalbo si Kenji. Kaya lang siya na nga yung nagsasabi na gusto niya nga daw magpagupit dahil nga ayaw niya talaga sa buhok. Siguro dahil nga naiinitan siya. At feeling ko kasi mas magaan ngang tignan kapag nga kalbo siya. Pinaliguan ko na rin nga agad siya dyan mga mi dahil nga nangangati na siya. At kung mapapansin nyo nga mga mi, lagi nga hindi terno yung suot ng batang ko. Ewan ko ba, nagtitinda nga kami ng kids terno pero itong suot ng batang to ay lagi nga hindi terno. Paano ba naman kasi mga mi, lagi nga kaming gumabiyahe at lagi nga naghihiwalay yung mga damit niya. Kaya nga iyan, hinayaan ko na nga at magpapalit na lang ako ng new sets ng damit niya. Dahil medyo maliit na rin sa kanya yung iba niyang damit tapos nawala na nga yung terno ng iba. Iyang mga oras na yan, pinapasarado ko na sa kanya yung blinds dahil nga patutulugin ko na siya. Kapag kasi hindi siya natutulog ng tanghali, alanganin yung oras ng tulog niya sa hapon. At ayun nga yung nagiging dahilan kung bakit kami nagiging night shift lagi. Nung mapatulog ko na si Kenji, mga mi, naligo na ako agad dahil nga parating na si Papa. Sasamahan ko kasi siya na magpagawa ng kanyang cellphone. Ewan ko ba kung anong ginawa ng taong to, nahulog nga daw yung cellphone niya at naglangoy-langoy nga daw sa tubig. Mabuti na nga lang at hindi LCD ang sira. Meron lang papalitan na parts at ayun nga 30 minutes kaming mag-iintay kaya nga kumain na muna kami dito sa labas. Kakamiss din mga mi yung mga ganitong klaseng day. Panahon kasi na magjowa pa lang kami ni Papa mga mi, laging ang ganito yung kinakain namin sa tuwing lalabas kami. Kahit nga nung nabuntis na ako kay Ayesha ay ito nga yung laging pagkain na hinahanap ko. Papa nga nabitin pa siya niyan kaya nga nagulit pa siya. At ayan nga, kinuha niya na nga lang yung natira kong suka para nga siya na lang yung gumamit at hindi na nga daw siya mag-refill. Alam niyo mga mi, napakalaking tulong talaga sa mood ko yung mga ganitong paglabas lalo na nga kapag mainit yung ulo ko. Aminin natin mga mi, nakakainip nga rin talaga sa loob ng bahay. At nakaka-refresh nga talaga kapag nakakalabas-labas tayo. Sakto nga mga mi dahil pagkatapos namin kumain at pagbalik namin dito ay natapos na nga agad yung cellphone ni Papa. Tapos pinalagyan niya na rin yan agad ng tempered glass at pinalitan niya nga yung case. O ayan na, okay na ulit yung cellphone mo. Patalonin mo ulit sa tubig ha. Tsaka, kalain nyo kasi mga mi, pag ganun-ganun lang 1,200 pesos rin yung aming nagastos dyan. Maya-maya lang mga mi, sumunod nga pala itong si Kenji at yung mga kapatid ko. Hindi ko nga alam kung anong ginawa nila dito sa anak ko. Tignan nyo nga at hindi nga maayos yung kanyang salawal. Kung makatakbo naman sa Papa, akala mo naman napakatagal hindi nagkita. Plano nga talaga ng Papa niya na aalis agad siya dahil nga kailangan siya doon sa tindahan. Pero tignan nyo nga yung batang to, agad-agad ngang hinila yung kanyang Papa. At ayaw niya nga talagang pakawalan yung Papa niya kaya naman hanggang dito nga sa pamimili ay kasama na rin siya. Nakakatuwa nga mga mi dahil nga habang namimili kami dito ay meron ngang nakakilala kay Kenji. Kaya naman shoutout sa'yo ate. Hindi ko lang nakuha yung name niya, alam niyo naman shy type tayo. Charing. Binilisan lang namin dito mga mi dahil nga nagmamadali talaga si Papa. At ayan nga, lagi ngang hindi makatrabaho dahil dito sa batang. Karamihan naman dito ay mga panghanda nga sa nalalapit na birthday ng pamangkin ko. Favorite nga pala ni Kenji mga mi itong waffle kaya naman binilihan siya ng Papa. At kung kailan nga nasa labas na kami, ayan nakita nga namin na umuulan pala. Kaya naman si Papa na lang muna yung umalis para nga kunin yung kotse at iintayin na lang namin siya dito. Kaya lang mukhang napasama nga ng very light yung pagtambay namin dito dahil nga nakita ni Kenji yung donut. At ito nga't nagpapabili na siya. Binilhan ko lang siya ng isa dyan para lang mapagbigyan yung gusto ng batang makulit na to. Heto nga't may bata na naman ngang masaya. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you, thank you.